Galing si Sara Duterte. Believe me, kapag hindi po natuloy si Boying Rimulya sa pagka-ombudsman dahil very controversial, ibabalik nila ang impeachment proceedings. Yan po ang purpose niyan. At ang investigation na ito sa flood control at anomalya dito ay talagang hindi nila gustong umabot kay Marcos. Ang pananagutan. Ang lahat ng mga pondong lumabas at kinurakot at dinurobo ay dahil pinirmahan niya ang budget. So ang pananagutan, una sa lahat, sa kanya. At ang arkitekto ng mga pandaraya sa budget, ang pinsan niya. So bakit wala siyang ginagawa? Malinaw na ang target nila, ang Senado, ay maging tame, maging, ayaw kong gamitin yung word, pero gusto nila maging sunod-sunuran sa kanilang gusto kung ano ang political agenda nila. Yun ang gagawin sa Senado. And Tito Soto is known to do that. As a political operator and political manipulator sa Senado, alam natin ang agenda nila dyan ay hindi umabot kay Marcos ang totoong pananagutan at investigasyon. Pero meron pang sir, itong pagdinig sa Senado, pinangalanan ng Diskaya yung lahat ng congressman, pero wala silang pinangalanan na senador. So ano sasabi mo dyan sa congressman lang sa tingin ko parang kulang yung binabanggit ng mga Diskaya. Alam po natin na mga senador, tumatanggap din po yan ng mga proyekto. Ang isang lumalabas na pangalan na iniiwasan nilang makalkal, itong si Grace Poe, dahil po sa mga congressional insertions, partikular sa mga ayuda na pinakanibangan ng kanyang anak sa party list election. So malinaw po na hindi lang ito sa mga congressman. Pero nonetheless, kung mayroon man pong lumabas na mga involvement ang ilang senador at mga kongresista dito, they are also liable and accountable na managot. Pero ang may malaking pananagutan na iniiwas talaga nila, si Martin Romualdez at si Marcos. Ang lahat ng mga lumalabas na pangalan sa Aldico, mga grupo nila sa Congress, tauhan ni Romualdez. At si Romualdez, operator ni Marcos. So, 1 plus 1 is equals 2. That's the very simple logic about that. We don't need even to finish the Senate Blue Ribbon Committee to point out kung saan nanggaling ang pinagmulan ng pandarambong sa kaban ng bayan. Inuulit ko, the monumental restoration of plunder and corruption was facilitated and being orchestrated by Marcos and Romualdez. Yan ang tatak Marcos, mandarambong at abusado sa poder at walang pakialam sa kabutihan ng mga mamamayan. Maraming salamat. maraming salamat sir. Thank you. Ano po mensahe nyo sa Duterte supporters po, sumusuporta kay BP Sara, kay PRRD at sa inyo sa nangyayari po ngayon? Na sa mga balita na naririnig natin tungkol sa korupsyon, lalo na sa flood control, yes, huwag po tayo mawala sa isa sa pinaka-importante na issue, ang issue sa eleksyon, ang pamaraan ng pagbilang ng boto. Dahil kahit nalaman natin, nadiskubrihan natin kung sino yung mga corrupt na opisyales, pag hindi natin nabago yung eleksyon, yung pamaraan ng pagbilang, kahit malakas ang ating kandidato, pinakasikat sa lahat ng mga kandidato, baka by 2028, yung ating ini-expect na pagbabago ng liderato sa pagka-presidente, hindi natin makuha dahil yung bibilangin ng makina ay iba sa boto ng tao. Kaya yung panawagan ko sa mga DDS, sa mga supporters ni Tatay Digong, ni VP Sara, maging makulit tayo. Hingin natin sa Senado, hingin natin kay Senator Marcoleta, hingin natin kay Senator Ping Lacson. Ping Lacson is the chairman ng Electoral Committee. Si Senator Marcoleta is the chairman ng Blue Ribbon Committee. Hingin natin na maimbestigahan na ang 2025 election. Para mabuksan ang balota, makompare ito sa resibo, makompare ito sa soft copy na pinadala ng computer per precinct, para malaman natin may daya ba o wala. Can we trust the vote counting machine or not? If it is proven na may cheating, edi baguhin natin ang pamaraan ng pagbilang, mag-manual counting tayo sa presinto, at pagkatapos ng manual counting sa presinto, saka na lang ang electronic transfer ng resulta
papuntang COMELEC. Ayun. Otherwise, yung sigaw-sigaw natin dito na resign, yung sigaw-sigaw dito na maanomalya ang administrasyon, walang patutunguhan dahil matatalo tayo sa susunod na eleksyon kung may daya. May daya. Kailangan natin, attorney, validation. Ibabalidate natin yung baluta at saka yung tali ng election return na Yes. pinoproduce ng Makina. So titignan yung balota kung saan tayo bumoto, yung resibo na binalik natin, plus yung sabi mo tally result. Yun din ang Dapat mag-match yun. pabor ba kayo doon sa kuha ni attorney Harold Respicio na kailangan may kopya tayo bago i-transmit sa COMELEC headquarters yung election return na pinoproduce ng Dapat may Per kopya tayo sa resibo per precinct. at sa election result per precinct. At dapat yung resibo natin, meron tayong pirma, yung balota, dapat may pirma tayo, dapat may thumb mark para ma-validate natin na tama yun at totoo. Kasi napaka-importante ng 2028 election. Imagine nyo kung yung susunod na presidente ay binoto ng makina at hindi ng mga Pilipino. Yan. Sige po, attorney, salamat. Salamat po, Attorney JB Hinlo. Ayan. Ang bayan, gawa na kayo nagdada. Ano ba no? Pero kung Hindi hindi, gusto ka. sir, kung halimbawa kung hindi mabugi ang mga taong bayan, Bakit mo isipin natin magiging magwa... 20 years din tayo Huwag kayo mag-iisip na rin magwagi. Ang taong bayan this time magwagi. Yes. Pero kayo ay pamimi, magwagi. So, question po, nung panahon niya, sa Duterte, marami po siya nagkulong. Ano po? Nung panahon po niya ni Mayor Duterte, di ba marami siya nakakulong, mga graduates. Ba't ngayon po wala ko kayong nabalitaan na ipakulong na administration? Tanong sila. Dapat sila mag-answer dyan. Sa kanila yung administrasyon. Sila ang mag-answer na hindi ako. Ay. Sir, balik po tayo sa sa investigation ng Congress. Oh. Sir, sabi kasi nila, sir, meron daw, magiging fair daw yung investigation ng Congress kasi yung investigahan nila yung sarili nila. Ano ka sabi? Ano yun? Hinalo. Sir, May fair kaya mangyayari. Kaya nga pinanapanawagan ko sa inyo, kayong mga nasa sa media, meron kayong mga anak ng mga anak nyo. Mga call it certain activities, bringing, airing, ano kayo? Bring your voice, hooray! Kasi, Ay, sige po.